Okay, mga ka-59, bakit daw doon sa vlog ni Sir Renante Toyor, ah, hindi pwede mag-issue ng notice to explain si Detachment Commander SO, Head Guard, SIC sa mga nakomit na violation ng isang security guard. So, kaya po pala hindi pwede kasi trabaho po pala yun ni HR. Ang gagawin lang ni OIC, gagawa lang siya ng information report kung ano na yung nakomit na violation. Then ang mag-i-evaluate po noon is si HR. So i-evaluate nila yung violation na nagawa mo, kung anong, kung mabigat ba to o hindi, ililipat ka ba o hindi. So yun yung trabaho ni HR. Paano natin nasabi? Andito po yan. Ayan po. Nasa handbook ng security. So saan si HR? Ito. Office of the Human Resources. So nandyan. So wala naman nakalagay sa batas na bawal, pero sa handbook dapat talaga trabaho yun ni HR ang siya magbibigay ng after evaluation, siya magbibigay ng disciplinary action or notice to explain sa mga guards na nakakagawa ng violation. So, siguro ito yung gustong ipaabot sa atin ni Sir Renante Toyor. So, wala namang issue doon. So, sa akin, ito lang yung gusto kong ipaliwanag. Dahil para sa kaalaman na rin. Wala namang batas na nagbabawal. Kaya lang, nandito sa security handbook natin is trabaho dapat yun is HR. Siya yung magbababa ng notice to explain. Pwede siguro yon advice si OIC, i-advise si OIC, o pagawin mo yung tao ng ganito dyan sa area mo, mag-explain siya, pwede rin gumawa ng report dyan sa area, or ibigay na lang kay OIC, din si OIC na lang magpasa, or pwede rin yung gwardiya papareport din sa agency para doon na siya gumawa ng report, din ipapaliwanag niya rin yung sarili niya doon, kung bakit niya nagawa yung ganitong violation. So, yun lang. So hindi ko pa siya ma-explain gaano ngayon kasi ngayon ko lang natakil tapos walang time. So kaka-out ko lang ngayon. So hindi pa maano yung utak natin. So binigyan ko lang kayo ng ideya kung bakit kasi trabaho yun ni HR.